Pansin ko medyo misleading yung mga ibang napanood ko about the bottle depots, about recyclables. Today, pupunta tayo sa Bottle Depot. Wait, open yung ilaw. Oops. Medyo na madami na kasi yung mga naipon nating bottles. Dami na. Puro milk and distilled water. Kasi we have a baby. Dito sa Canada kasi, pwede mong isoli ang mga bottles sa mga bottle depots. Similar siya sa Philippines, which is actually junk shop. Lahat naman ng plastic, metals, or paper, or cardboard are recyclables. Pero sa bottle depot, unlike sa junk shop sa Philippines, na ina-accept halos lahat, basta pwedeng tunawin or ibenta sa mga suppliers, dito may mga requirements lang. So, hindi lahat exchangeable to cash. Ang mga exchangeable to cash usually are milk jugs like this. Ta-da! Or cardboard like this. Mga parang Tetra Pak ng milk. Milk din tong bottle. Tapos, soft drinks or pop. And yung mga water bottles. Hindi lahat nung jug pwede. Like this one, laundry, hindi siya pwede. Hindi siya tinatanggap sa bottle depot. Pero dapat mo siyang itapon sa recyclables or blue bin na tinatawag nila. Or kung wala dyan, may mga parang areas where you can drop yung mga ganitong bottles. Or sa mga buildings mo, for example, or kung meron kang blue bin sa bahay. So, doon mo siya pwedeng ilagay lang. Hindi siya tatanggapin ng bottle depot. Yung mga maliliit na bottles cost around 10 cents. Pero yung more than that, like for example, this one, 4 liters, that's around 25 cents. So, parang mga nasa 10 pesos yata each bottles. So, medyo madami-dami din kapag naipon, no? Not bad, di ba? Same as junk shop. So, yeah. Medyo madumi na yung laundry room natin. Maliit lang siya. Yun yung cart na gagamitin ko na red. Tapos mga lagayin lang naman kung ano-ano. And of course, without further ado, tara! Samahan niyo akong pumunta sa Bottle Depot. Maglalakad lang ako kasi yung pamasahe mas mahal. Mas malapit lang naman, mga 30 minutes away. Oops! Sun high, beach time, waves crash, we shine. Bright light, feel fine. Sunsets, all mine. Bare feet, warm sand. Smiles big, hand in hand. Cool breeze, sundown. Good times, so grand. Dance, dance, let it go. Feel the vibe, let it show. Dance, dance, let it flow. They say money is everywhere. Dito, pwede mong pulutin sa basurahan. Laughter, fun chase. Ooh, skater. Every day just ace. Nice. Huwag kalimutan mag-sunscreen. Hindi dahil Pinoy ka, hindi ka na mag-sunscreen. Lalo na sa Calgary. Ang taas ng sikat ng araw dito. Grabe. Mainit. It's dry. Hindi siya humid. Hindi siya ganun. Hindi siya mabigat, pero masakit siya sa balat. And of course, sunscreen, mas protektado ka. Sunscreen brand, baka naman. And kasama ko si Wifey. Well, if there's an opportunity to get some cash back, why not? I know sometimes nakakatamad to, I guess, gather all your bottles or when you see a bottle lying on the floor, ang dumi, why would you pick it up, right? Like what the husband said, money is everywhere.
It's right under your nose or right in your trash can or someone else's trash can. They just left it there. Just take it and give it back. You know, you're doing the environment some good. You're keeping the city clean, keeping your home clean. At the same time, adding more pennies in your household budget. Okay, so if you don't have a car or if it's far from a bus or train station or you just simply choose to walk, also take note of the weather. So, of course, your setup will change during winter. Right now it's summer. It's sunny, but it's pleasant and safe enough to walk your baby. So keep that in mind when you have to or choose to walk to your nearest bottle depot. Laughter, fun chase. Every day just ace. Gusto kong gawin tong vlog kasi napansin ko medyo misleading yung mga ibang napanood ko about the bottle depots, about recyclables. Kasi yung bumibili ako ng bottles para sa baby namin, distilled milk, carton, everything, may makikita kang sa resibo na deposit similar sa pagbili mo ng mga soft drinks sa tindahan na kailangan mo mag-deposit para sa bote. So parang ganun din dito. Hindi siya libre actually. Unless of course pinulit mo siya sa basurahan, di ba? Pero kung katulad nung sa amin, yung mga bote na to is mga nagamit namin. Like yung mga distilled water, binili namin siya. Yung mga Coke in cans na pag may mga event kami sa bahay, for example, or may celebration, na-invite kami ng mga friends, naiipon siya eventually. Pero yun nga, kada bili mo ng mga ganung bagay, $0.10 yun. Depende sa size, 10 or 25 cents. Binabayaran mo siya sa government para i-recycle. Kumbaga, parang binabalik lang namin yung mga bottles ulit para bumalik sa amin yung pera. Sayang naman, di ba? Exercise. Kung wala namang ginagawa sa bahay right now, nakatulong ka pa sa environment. At the same time, meron kang pang milk tea. Actually, nung una, nahihiya pa ako eh. Kasi hindi naman tayo sanay sa mga ganito. Pero, dito kasi sa Canada, norm siya eh. So parang eventually, this is my second time. So parang I'm okay na. At first, I'm very, very shy about it. Nahihiya ako maglakad. Pero right now, kinasama ko yung wife ko. Tsaka yung anak. Kasi malapit lang naman din sa isang supermarket na gusto namin. Okay na din, di ba? Malapit na tayo. Ayun, blue cart, green cart, black cart. Kapag nandito kayo, kailangan nyong alamin yan. Yung mga colors ng cart, kailangan nyong alamin. Especially kung papunta pa lang kayo. It's very important. Kasi of course may mga fine. Pag nagkamali ng lagay sa basurahan, depende kung sobrang strict. But syempre may mga strict na lugar. Like sa apartment namin is very strict. And I think that's good. May mga recyclables, actually blue, biodegradable kapag green, and dapat yung plastic bags din biodegradable. So magkakaiba din yung plastic bags na ilalagay mo. Hindi siya basta-basta. Ocean waves, cool splash, memories, they flash. Seagulls fly, moments dash. Summer love, quick dash. We're here.
30 minutes of walk. Not bad. Pwede ka mag-donate para sa food bank. Nasa sayo na yun. May options din naman gawin yan sa mga supermarket. $14.05. Not bad. Yun yung worth ng bottles na na-accumulate namin for 3 months. Pero may half pay. So, I'm guessing in total for 3 months will be maybe additional $10 more. So that my total will be 25 to 30. Let's see. Actually, after this, I realized, alam ko na yung goal ko for this. Pag nakapag-save tayo ng $1,000, invest natin. Or probably invest ko na yung mga maliliit na bagay sa mga banks, siguro. Let's see, meron naman ganun sa Philippines. Kaya abangan. Para siyang yung story nung yung paperclip na in-exchange hanggang sa nakabili siya ng bahay or something. Basta yung point is lumalago from a very, very small thing that he had. Napalago niya. So, we'll try that theory or story kung mag-work nga from a technically basura tapos invest natin eventually. Yung quickest way is isabong. Joke lang. Don't gamble. Walang patutunguhan ng gambling. I met people na sobrang naging addicted, so parang mas malaki pa yung loss nila kaysa wins. Although of course they win naman from time to time. Pero if you count it, mas malaki talaga yung talo. It's not worth it. So don't. Secret stash ko. Naka-French lang. Diyan ko nilalagay lahat no sa recyclables. Ayan, lalagyan na natin isa-isa. Sun high, beach time, ooh yeah. Waves crash, we shine. Bright light, feel fine, ooh yeah. Sunsets, all mine. Bare feet, warm sand, yeah. Smile cake,